وما علينا إلا البلاغ المبين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فإنه قد فاز المتقون. يقول الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. Alhamdulillah, mga kaibigan, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, tayo ngayon ay nasa dakilang araw. Tandaan ninyo kung anong hangarin, layunin kung bakit mayroong khutbah, sermon sa mga dakilang araw sa Islam, ay upang ang mga kamusliman makapagbigay tayo ng paalala hinggil sa mga katuruan na dapat nating gampanan. O di kaya makapagbigay tayo ng babala hinggil o laban sa mga bagay na ipinagbawal sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Yan ang dahilan kung bakit palagi tayong pinapaalalahanan ng ating mga ulama sa araw ng Jum'ah. Alhamdulillah, mga kaibigan, mga kapatid, ilang araw na lang ang nalalabi ay darating na sa atin ang dakila at pinagpalang buwan, at ito ang buwan ng Ramadan. Naway maabutan natin ang buwan ng Ramadan, at naway dalangin natin kay Allah subhanahu wa ta'ala na gabayan, taufikan, patnubayan nawa tayo ni Allah na makagawa tayo ng mga iba't ibang uring pagsamba na ikakalugod ni Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabb. Mga kaibigan, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, kung ating pagnilay-nilayan, ang lahat ay nagmimithi, naghahangad ng tagumpay. Lahat tayo, bawat isa sa atin, naghahangad ng tagumpay. Walang pag-aalinlangan. Ang bawat isa sa atin, kung ating tatanungin, hinahangad, minimithin niya ang tagumpay sa kanyang sarili, sa kanyang mga mahal sa buhay, kaibigan. Ang tagumpay dito sa mundo, higit lalo sa kabilang buhay. Lahat tayo naghahangad ng tagumpay. Paano nga ba natin makakamtan ang tagumpay na ito? Tagumpay na sa pamamagitan nito ay tayo ay makakapasok sa paraiso ni Allah subhanahu wa ta'ala. At mailalayo natin ang ating mga sarili mula sa pagkabigo. Ito ang tunay na tagumpay na hinahangad ng bawat isa sa atin. Si Allah subhanahu wa ta'ala, ipinahayag niya ang Quran, ang buong Quran, na naglalaman ng mga katuruan na kung ating gagampanan isa sa buhay. At naglalaman din ng mga bagay na ipinagbawal ni Allah subhanahu wa ta'ala na kung ating iiwasan, makakamtan natin itong dakilang tagumpay na minimithi, pinapangarap, hinahangad ng bawat isa sa atin. At ito ang makapasok sa paraiso at maligtas niya ang kanyang sarili mula sa naglalagablab na apo. Ito ang tunay na tagumpay na minimithi ng bawat isa sa atin. Sa Quran,
ipinahayag niya ang maiksing surah na nagsasalaysay na sino mang taglayin niya ang mga katangian na ito ay magkakamtan niya ang tagumpay dito sa mundo, higit lalo sa kabilang buhay. Surah na pinangalan ng As. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, Wal As, innal insana lafi khusr, illa alladhina amanu wa amilus salihat, wa tawasaw bil haqq, wa tawasaw bis sabr. Ako ay sumusumpa ika ni Allah sa oras at panahon. Lahat ng nilalang, lahat ng tao ay nasa pagkalugi, talunan, pagkabigo. Pagkaraan, binanggit ni Allah subhanahu wa ta'ala ang mai-exempted, maliligtas sa kabiguan na ito. Illa alladhina amanu, maliban sa yaong mga nanampalataya, sumampalataya, wa amilus salihat, at gumawa sila ng mga magagawang mabubuting gawa, wa tawasaw bil haqq, at nagpayuhan sila sa isa't isa hinggil sa katotohanan, wa tawasaw bis sabr, at nagpayuhan sila sa isa't isa hinggil sa pagtitimpi o pagsasaba. Si Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na sa sura na ito, sumumpa si Allah subhanahu wa ta'ala sa nilalang, at si Allah subhanahu wa ta'ala, karapatan niya na siya ay sumumpa kahit sa anong nilalang dahil siya ang Panginoon. Hindi katulad natin na hindi tayo pwedeng sumumpa maliban kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kapag si Allah subhanahu wa ta'ala sumumpa sa isang bagay o nilalang, nagpapakita, nagpapahiwatig kung gaano kahalaga ang bagay na iyon. Ako ay sumusumpa ika ni Allah sa panahon o oras na nagpapakita kung gaano kahalaga ang oras o panahon na pinabayaan, hindi binigyang halaga ng karamihan sa atin. Ni'matani magbunong fihima kathirun minan nas. Dalawang biyaya, dalawang bagay, pagpapala na ipinagkaloob ni Allah subhanahu wa ta'ala na kung saan sinayang ng karamihan sa mga tao. Hindi nila binigyang halaga. As-siha wal farag, ang kalusugan at pagkabakante ng oras. Ang kalusugan. Napakaraming panahon, oras, na dumadaan sa atin. Binigyan tayo ni Allah ng malusog at matiwasay na kalagayan. Subalit, pinabayaan lamang natin, hindi natin ginamit sa ikakalugod ni Allah subhanahu wa ta'ala. Naalaala lamang natin si Allah kapag tayo ay nagkakasakit. Ito ang suliranin. Ito ang problema sa atin. Kapag tayo ay matiwasay, kapag tayo ay malakas, hindi natin naaalala si Allah. Subalit kapag tayo ay dinapuan ng sakit, nagpa-check up siya, nalaman niya iyadang bila na meron siyang cancer o meron siyang sakit na nakakamatay, umiiyak siya kay Allah subhanahu wa ta'ala, naalala lamang niya si Allah subhanahu wa ta'ala. Nagsasabi, Ya Allah, ibalik mo ang aking lakas. Gagawa ako ng iba't ibang uri ng pagsamba. Subalit kapag binigay sa kanya ni Allah ang kanyang kahilingan, ganun din. Bumabalik siya sa dati niyang mga gawain hindi magaganda. Subhanallah. Tunay ang tao ay walang utang na loob. Wal farag, at pagkabakante ng oras. Napakaraming oras na dumadaan sa atin, subalit sinasayang natin. Tandaan mo ng oras na dumadaan sa iyo, ito ang ating buhay. Ito ang ating buhay.
Kung gamitin natin sa ikakalugod ni Allah subhanahu wa ta'ala, makakamtan natin ng tagumpay. Subalit kung sayangin natin, hindi natin gamitin sa kung anong ikakalugod ni Allah, makakamtan natin ang pagkabigo, pagsisisi. Dito pa lang sa mundo o sa ating mga libingan, higit lalo sa kabilang buhay. Ang mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam ay kanyang sinabi, La tazulu qadama 'abdin yawm al-qiyamah hatta yus'ala an arba'. Hindi maihahakbang ng alipin ang kanyang paa sa kabilang buhay hanggat hindi maitanong sa kanya ang apat na bagay. Una rito, an umrihi fima afna. Ang kanyang buhay kung saan niya ito ginamit, ginugol. Paggising mo sa umaga sa Fajr, ikaw ba ay nakapagsala? Dumating ang Zuhur, anong ginawa mo? Ginamit mo ba sa ikakalugod ni Allah? Nagsala ka ng Zuhur, Asr, Maghrib, Isha. Lahat ng ito ay itatanong sa iyo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahi al-azim. Ang iyong buhay kung saan mo ginamit. Innal insana lafi khusr. Tunay na ika ni Allah, lahat ng tao ay nasa kabiguan, nasa pagkalugi, maliban sa kanyang babanggitin. Illalladhina amanu, itong unang katangian. Sila yaong mga sumampalataya. Itong iman, mga kaibigan, iman, marahil ang ilan, ay hindi niya rin lubos na unawaan. Pasintabi. Tabian. Dahil, subhanallah, may mga tao na nagsasabing, ang iman ay dito sa puso. Ang mahalaga, mabuti akong tao. Wala akong inaagrabyado, wala akong atraso sa ibang tao, kahit hindi ako nagsasala sa kanyang pag-iisip, ako ay isang mananampalataya. Kalla. Ito ang sanhi ng kawalan ng pag-unawa sa ating relihiyong Islam. Ang iman dapat nating maunawaan. Marahil Muslim o mu'min ka lang sa pangalan. Marahil Muslim, mu'min ka lang dahil ipinanganak kang Muslim, subalit sa paningin ni Allah, hindi ka tunay na Muslim. Ang iman, tasdiqun bil qalb, wa nutqu bil lisan, wa amalun bil jawarih. Ang iman, sabi ng ating mga ulama, ang maniwala ang puso, ang bigkasin, ihayag ng ating mga dila, at gawin ng ating mga pisikal o panlabas na gawain. Yan ang iman. Kung inaangkin mong Muslim ka, subalit hindi ka nagsasala, wallahi labib, hindi ka Muslim sa paningin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kahit wala kang inaagrabyadong tao, kahit dalisay, malinis ang iyong puso sa ibang tao, subalit ang lubos, higit mong inaagrabyado ay si Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi ni Sheikh Uthaymin, yung mga taong nagsasabi ng ganyan, kung tunay na malinis ang inyong mga puso, kung tunay na dalisay ang iyong puso, makikita ito sa iyong gawain. Dapat kang nagsasala dahil si Allah subhanahu wa ta'ala ang higit nating pakikitunguhan ng mabuti. Mabuti ka sa ibang tao, subalit kay Allah hindi ka mabuti. Si Allah subhanahu wa ta'ala ang lubos nating pakikitunguhan ng mabuti. Ang lubos na dapat malinis kay Allah subhanahu wa ta'ala ang ating mga puso. Marahil wala kang inaagrabyado, marahil wala kang atraso sa ibang tao, subalit kay Allah subhanahu wa ta'ala, ang higit mong inaagrabyado, ang higit mong inaagrabyado. Yan ang iman. Dapat nakikita sa ating mga gawain. Lalo-lalo na itong pagsasala. Napakapanganib. Mantakin nyo, may mga ulama
na kanilang hinatulan na sino mang hindi nagsasala ay siya ay nawalan ng pananampalataya. Pagkaraan hindi paliliguan, hindi ililibing sa mga libingan ng mga Muslim. Napakasakit, subalit kailangan nating kuhaan ng aral. Wa amilus salihat, ikalawang katangian. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, at gumawa sila ng mga mabubuting gawa. Ang mabuting gawa sa Islam, mga kaibigan, mga kapatid, dalawang kondisyon, alam natin to. Upang maging katanggap-tanggap ang ating mga gawain. Al-ikhlas wal mutaba'ah. Ang pagiging dalisay, ibig sabihin sincerity na gagawin mo ang gawain, alang-alang para lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ikalawa, al-mutaba'ah. Dapat ang ating mga gawain umalinsunod sa sunna ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Ang nakakalungkot ngayon sa ating panahon, may mga ilang tao nangangaral mula sa mga lihis na grupo. Sinasabi nila, puro kayo bid'ah, puro kayo bid'ah. Kapatid, unawain mo ang relihiyong Islam. Unawain mo ang relihiyong Islam. Hindi sukatan ang dami ng mga gawain. Kahit gumawa ka pa ng napakaraming gawain, kahit gaano pa ito ka-ikhlas, kung hindi umalinsunod sa sunna ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, wallahi al-azim, ito ay rejected. Hindi tatanggapin. Ang sukatan kay Allah subhanahu wa ta'ala ay kung paano natin matatamaan ang sunna, kung paano sumang-ayon, umalinsunod ang ating mga gawain sa mahal na propeta, pamamaraan, sunna ng ating mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Ang kakaunting gawain na sunna, sumang-ayon sa sunna ng mahal na propeta, ay mas mainam kaysa sa napakaraming gawain na ito ay bid'ah, hindi umalinsunod sa sunna ng ating mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Inaangkin mong minamahal ka ni Allah dahil nagpapakarami ka ng mga gawain. Subalit ito naman ay bid'ah. Wallahi al-azim. Wallahi al-azim. Huwag mong isipin na minamahal ka ni Allah. Anong sinabi ni Allah? Kul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni. O Muhammad, sabihin mo sa kanila, kung tunay na minamahal nyo si Allah, sundin kanila. Ang sukatan upang makamtan natin ang pagmamahal ni Allah subhanahu wa ta'ala ay ang pagsunod, mutabaa sa sunna ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Kailangan natin unawain ang ating relihiyon. Makinig tayo sa ating mga ulama. Pagmamalasakit nila sa atin na kapag sinabi nilang bid'ah ang gawain na ito, na may batayan mula sa Quran, may paliwanag sila mula sa Quran at Sunnas, tanggapin natin. Huwag tayong magpalinlang sa mga lihis, mga ligaw na grupo na nangangaral ng mga lihis, mga bid'ang gawain. Mula sa mga kilalang grupo, sekta. Anong sinabi ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam? Man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa rad. Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa rad. Sino mang gumawa ng gawain na hindi umalinsunod sa aming mga pamamaraan, ika ng mahal na propeta, ito ay mardud, rejected, hindi katanggap-tanggap. Kahit gaano pa yung karami, kahit gaano pa yung ka-ikhlas, subalit hindi sumang-ayon sa sunna ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, nagsasayang ka lamang ng oras. Nagpapagod ka lamang ng oras. At mayroon kang pananagutan sa iyong ginagawang bid'ah. Iyakum wa muhdathatil umur. Iwanan nyo. Maging aware kayo, sabi ng mahal na propeta, sa mga pagbabagong katuruan. Kullu bid'atin dalala. Lahat ng ibinago sa relihiyong Islam ay kaligawan. Lahat ng kaligawan sa impyernong apoy itatapon.
May ilan din, dahil ito ay napapanahunan na dapat natin binabanggit, sa totoo lang. Dahil kung patuloy tayong mananahimik, malilihis, maliligaw ang ating mga kamusliman. Kung hindi natin ipapahayag ang katotohanan, wala tayong pride sa ating. Dapat nating ipagtanggol ang sunnah ng mahal na propeta laban sa mga bid'ah, laban sa mga taong nangangaral na mga bid'ang gawain. Mantakin nyo, may mga nagsasabing may mabuting bid'ah sa Islam, iyadhan billah. Meron daw mabuting bid'ah sa Islam, maniniwala kayo? Merong mabuting bid'ah sa Islam? Sinong mas maalam? Ikaw o ang mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam? Sinong mas maalam? Ikaw o ang mga salafus salih, ang mga sahaba, mga tabi'un? Anong sinabi ng mahal na propeta? Meron bang mabuting bid'ah? Anong sinabi ng mahal na propeta? Kullu bid'atin dalalah. Lahat ng bid'ah sa Islam, sa relihiyon, ay kaligawan. Sinong maalam? Ikaw ang mahal na propeta. Ang lahat ng kaligawan sa impyernong apoy itatapon. Si Ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, sa kanyang panahon, sa bansang Iraq, may nagsangguni sa kanya na sa isang masjid. Gumagawa sila ng kakaiba, gawain, mga dhikr na kakaiba, wala sa pamamaraan ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Pinuntahan ni Ibn Mas'ud at nakita niyang subhanallah. Gumagawa sila ng mga dhikr. Marahil grupong dhikr na salungat sa mga dhikr o di kaya sunan ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Nakatulad ngayon, nakikita natin, nasasaksiyan natin sa ibang bansa o di kaya marahil dito sa atin, sa Pilipinas. Huwag sanang ipagkaloob ni Allah, pangalagaan nawa ni Allah ang ating mga masjid laban sa mga bid'ang gawain. Nakita ni Ibn Mas'ud, sabi niya, ittabi'u wala tabtadi'u faqad kufitum. O mga tao, kayo, tigilan nyo itong mga dhikr, mga bid'ang gawain na ginagawa nyo sa masjid. Sumunod kayo sa sunnah ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Huwag kayong gumawa ng pagbabago. Faqad kufitum, sapat na ang iniwan sa atin ng mahal na propeta. Wa kullu bid'atin dalala. Pagkaraan sinabi niya, lahat ng bid'a ay kaligawan. Sinong maalam? Kayo? O ang mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam at ang kanyang mga sahaba? Sinabi ni Anas, Imam Malik, man ibtada'a fil Islam bid'atan yaraha hasana faqad za'ama anna Muhammadan khana ar-risala. Sino daw gumawa ng gawain sariling Islam na bid'a at inaangkin niya, pinaniniwalaan niya, kiniklaim niya na ito ay mabuting bid'a. Faqad za'ama, tunay na inakusahan niya si Muhammad, ang Rasulullah, na nagtaksil sa mensahe ni Allah. Ibig sabihin, ang mahal na propeta, pagkaraan niya, kumpleto na ang Islam sa lahat ng aspeto nito. Kapag ikaw ay gumagawa ng bid'a, para mong sinasabi na hindi na kumpleto ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ang Islam. Yan ang dahilan. Yan ang ibig sabihin ni Imam Malik. Ikaw ang kung kumpleto sa Islam na kasama mo lagi ang syaitan, na ang mahal na propeta ay maasum. Hindi niya na kumpleto at ikaw ang kukumpleto. Subhanallah. Napakapanganib, mga kaibigan. Napakaraming bid'a sa panahon natin ngayon. Mga bid'ang may kaugnayan sa doktrina o mga bid'ang may kaugnayan sa ating mga gawain. Napakarami. Tulad ng pagmamaulidun Nabi, ito ay bid'a sa Islam. Tulad ng pagdiriwang sa Laylatul Isra wal Mi'raj, tulad ng pagdiriwang sa Nisfu Sha'ban, tulad ng pagbabasa sa mga libingan, tulad ng pagtatawassul, paghingi ng pamamagitan sa mga puntod, mga libingan, lahat ng ito ay bid'ah. Wala sa katuruan ng relihiyon Islam. Napakapanganib ng paggawa ng bid'ah.
Dahil yung gumagawa nito, marahil hindi nagtatawba. Isa sa panganib, sabi ni Sufyan al-Thawri, innal bid'a haba ila iblis min al-ma'siyah, lian al-bid'a la yutabu minha wal ma'siyah yutabu minha. Sabi niya, ang bid'a ay kanais-nais, mas lubos na kanais-nais kay iblis kaysa sa paggawa ng kasalanan. Dahil yung gumagawa ng kasalanan, alam niya na gumagawa siya ng kasalanan ayon sa kanyang pagnanasa kagustuhan. Alam niya na ito'y kasalanan. Subalit, marahil mayroon ding panahon na siya ay magtauba. Hihiling kay Allah ng pagbabalik loob. Subalit, ang gumagawa ng bid'a, hindi nagtatauba dahil inaangkin sa pag-iisip niya na ang kanyang ginagawang gawain ay nagpapalapit kay Allah. Kaya hindi siya magtatauba. Napakapanganib ang paggawa ng bid'a. Watawasaw bil haqq. Pangatlong katangian. Nagpayuhan sila sa isa't isa hinggil sa katotohanan. Ito na yung al-amr bil ma'ruf wan nahy anil munkar. Sa panahon natin ngayon, marami ang nalilito. Marami ang naguguluhan. Bakit lumabas itong mga iba't ibang uri ng sekta, grupo? Bakit nagbabangayan ang mga ulama, mga ustad sa social media? Bakit? Yung mga kamusliman, mga awam, kakaunti ang kaalaman ay naguguluhan, nalilito. Huwag po tayong malito, maguluhan. Pag-aralan natin ang ating Islam para hindi tayo nagkakaroon ng kalituhan. Tandaan natin na propesiya ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Propesiya, ibig sabihin, sinabi na ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam na mangyayari at mangyayari sa umma na ito na tayo magkakawatak-watak at lilitaw ang mga lihis, mga ligaw na grupo. Propesiya, maging sa pagkaraan ng mahal na propeta, maging sa mga huling panahon ng mga sahaba, mga tabi'in at tabi'in, lumitaw ang mga lihis at mga grupong sekta. Dahil ito ay naunawaan nila propesiya ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Sataftariku hadhihi al-umma ala 73 firqa kulluha finnar. Mahati ang umma na ito sa 73 na sekta, kulluhum finnar. Lahat ay sa impyernong apoy itatapon, illa al-wahida. Kila wa ma hiya ya Rasulullah. May nagtanong, sino po ya Rasulullah? Anong grupo yan? Sabi niya, sino man ang tinatahak niya ang aking sunna, pamamaraan at pamamaraan ng aking mga sahaba, sila ang nasa katotohanan, sila ang maliligtas. At ito na ang tinatawag na ahlus sunna wal jamaah. Na sinusunod nila ang Quran, sinusunod nila ang sunna ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Maging aware tayo sa mga sektang lumitaw ngayon, maging dito sa Pilipinas, na nangangaral, nagpapalaganap ng mga doktrina, mga bid'ang gawain na salungat sa Quran at Sunnah ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Kahit inaangkin nila na sila ay nasa katotohanan. Walang tunay na pagkakaisa. Walang tunay na pagkakaisa hanggat hindi tayo nagkakaisa sa tunay at dalisay na akida, doktrina na iniwan sa atin ng mahal na propeta at ng kanyang mga sahaba. Famadha ba'da al-haqqi ila ad-dalal, anong sinabi ni Allah? Wala nang susunod pagkaraan ng katotohanan maliban sa iisa. Isa lang ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Gabayan nawa tayo ni Allah, patatagin nawa tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala sa tunay at dalisang akida. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Aqulu ma tasma'un wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanbin fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Meron lang akong isang bagay na lilinawin. Dahil meron tayong mga kapatid, Sheikh, Guro, bakit ginagamit ng mga tukoy na grupo, sekta, itong katawagang Wahhabiyya? Ano ba ang katotohanan sa katawagan na ito? Dapat nating linawin at alamin natin ang katotohanan sa katawagan na ito. Pero una, tandaan niyo ito,
kapag may tao, kahit pa ustad o ulama yan, kapag ginagamit niya itong katagang Wahhabi, o di kaya dinudugto niya doon sa Salafi Wahhabi, siguraduhin, isa puso't isip nyo, na yung tao na yan, kabilang sa mga lihis, mga ligaw na grupo, na kinamumuhian niya ang mga ulama ng Saudi at mga ulama na nakakapagtapos sa Saudi. Yan ang isa puso't isip nyo. Ginagamit nila lamang itong Wahhabi para tamfirun nas, upang kamuhian ng mga tao. Propaganda lamang ang paggamit nila sa katawagan na ito. Upang tanggihan, kamuhian ng mga tao, ang da'wah, ang paanyaya, katuruan ng mga ulama ng Saudi at mga ulama na nakakapagtapos sa atin sa Saudi. Alhamdulillah, dito sa Pilipinas, majority ang Ahlus Sunnah wal Jama'ah mga Salafi. Alhamdulillah. Pangalagaan natin, huwag tayong magpalinlang sa mga taong ito. Naisip ko minsan, itong Wahhabi ay isang katawagan lamang. Walang problema kung ano man ang hangarin nila dito. Tinatanggap ba natin o ang katawagan ito hindi? Subalit, katawagan lamang yan. Sa bandang huli, ang hahatulan kung anong doktrina, katuruan na nilalaman ng ano pa mang katawagan. Kaya sinasabi ko sa kanila, kung tinutukoy nyo dyan si Muhammad ibn Abdul Wahhab, magpakita kayo mula sa kanyang mga aklat na katuruan, na ligaw, doktrinang katuruan. Kul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Magpakita kayo. Puro mga chismis ang inyong pinapalaganap. Puro paratang na walang katotohanan. Ipakita nyo sa amin na ligaw si Muhammad ibn Abdul Wahhab at ang mga ulamang sumunod sa kanya. Bakit nila kinamumuhian, mga kaibigan, mga kapatid? Dahil si Muhammad ibn Abdul Wahhab ang siyang naging dahilan ng pagpuksa, pagkawala ng mga shirk, mga bid'ang gawain na umiiral noon sa Najd, Hijaz, itong bansang Saudi. Sa ika-12 century ng Hijriya o ika-13 Hijriya, namuhay si Muhammad ibn Abdul Wahhab. Sa bansang Saudi, talamak ang mga shirkiyat, talamat ang mga bid'ah. Sa mga puntod, makikita nyo may mga struktura, pagdadakila sa mga libingan. Sa awa, habag ni Allah subhanahu wa ta'ala, ginawang kasangkapan ni Allah si Muhammad ibn Abdul Wahhab upang mapuksa, mawala itong mga bid'ah, mga shirk na gawain sa bansang Saudi. Siya ang naging dahilan ng pagkawala at ang mga ulamang sumunod sa kanya. Ito ang dahilan kung bakit kinamumuhian nila si Muhammad ibn Abdul Wahhab at ang mga ulamang sumunod sa kanya. Dahil siya ang naging dahilan ng pagkawala ng mga gawain ng kanilang mga ninuno na sila yung mga Sufi. Tignan nyo, sa panahon ng Ottoman Empire, may mga, maging sa Facebook, may mga nakikita tayong larawan. Sa mga libingan lang ikumpara niyo ang mga libingan noon at ngayon. Ang Baqi sa Madina, noon at ngayon. Noon, punong-puno ng mga struktura, pagdadakila sa mga libingan, mga shirk, mga bid'ang gawain. Subalit ngayon, makikita niyo, walang sagisag, walang mga sagisag ng shirk, walang mga sagisag ng mga bid'ang mga gawain. Sinisiraan lamang nila ang Saudi dahil may umiral ngayon ng concert o ganyan. Hindi naman sinasangayunan ito ng mga ulama. Walang mga sagisag, mga shirk, mga bid'ah. Taliwas noon. Yan ang dahilan kung bakit nila kinakamuhian, ginagamit nila itong Wahhabi. Upang kamuhian ng mga tao, ang mga ulama ng Saudi at mga ulama natin dito sa Pilipinas na nakakapagtapos sa Saudi, na nasa tamang landas, Ahlus Sunnah wal Jama'ah. Huwag tayong maniblang. Ang gusto lang nila ay akayin tayo mula sa tauhid, tungo sa mga bid'ah, tungo sa mga shirk na gawain. Yan ang katotohanan na realidad. Piliin natin, maging aware tayo, mga kaibigan, mga kapatid. Kilalanin natin ang mga ulama na kinukuhaan natin ng kaalaman. Huwag tayong humiwalay sa Quran at Sunnah ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Taraktu fikum shay'ain ma in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di kitab Allah wa sunnati.
iniwan ko sa inyong dalawang bagay. Kung inyong pangahawakan, hindi kayo maliligaw. Ang Quran at ang aking sunnah ng mahal na propeta. Si Ibn Sirin, rahimahullah, tandaan niyo na ang kaalaman na inyong kinukuha ay inyong relihiyon. Kaya piliin ninyo kung kanino nyo kinukuha ang kaalaman. Gabayan nawa tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Patatagin nawa tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Pangalagaan nawa ni Allah subhanahu wa ta'ala ang ating doktrina, ang ating mga gawain laban sa mga ligaw, bid'ang doktrina at mga ligaw, mga bid'ang gawain, at pangalagaan nawa ni Allah subhanahu wa ta'ala ang ating mga masjid laban sa mga bid'ang gawain at laban sa mga ngaral na mga lihis at mga ligaw. Ibadallah, inna Allah amarakum bi amrin kad bada'a fi bi nafsi faqala azza min qa'il inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima.